Amen. Gabi po, bida ko, preacher, Brother Edwin Maligaya. Amen. Mga kapatid, tayo po muna sana manalangin. Opo, dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, amin, pinakamalapang Jesus, maraming po salamat. Muli sa paglangis po sa bawat bahagi na ibalalagawain natapos na nagbigay galak sa aming puso, pagkilos ang ting Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pag-aaral ng banal na salita, sa unang panalangin, beloved pastor, langisan po yung banlingkod dahil ko sa ganang akin wala po akong magagawa. Buksan mo po mga pangunawa kaisipan na aming kapatirang narito, maging sa mga bisitang narito, at maging sa kanya-kanya mga tahanan. At tayo po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gawa ng kaaway. Kasaut in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ating pinakamalapang Panginoon at ang pinakamatas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Yesu Kristo po lamang. Amen. Nabling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeida at pag-alala na rin po sa mga itong aral at turo na iniwan natin mga beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida at sa mga beloved Almeida children po sa ating beloved preacher Brother Ruben Merlis, kanyang beloved wife, beloved children, beloved preacher, workers, at sa inyo pong lahat, mga kapatid sa ating mahal na Panginoon, mga datihan, mabaguan, sa ating mga bisita. Magandang umaga na po, aking pong pagbati. Amen! Amen! Gising pa po ba kayo, mga kapatid? Amen! At Merry Christmas na rin po sa ating pong lahat. Amen! Sapagkat ilang araw na lang po, ay darating na naman yung tinatawag na Christmas, Pasko. Kaya ito po yung sabi ng iba ay napakasayang araw. Napakasayang araw na muli na ating pong alalahanin ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon na siya pong ating dakilang tagapagligtas. Amen? Kaya nga, sabi nga nung iba, mga minamahal na hindi na halos maalaala ang kahalagahan ng Pasko, kundi bagkus ay doon na nakatuon, nakapokus ang isip ng tao doon sa regalo, handa. Yung dalawang yan, mga minamahal, yan po ang tinatawag na nakapokus na lang ang mga tao sa sanlibutan. Hindi nila alam yung tunay na kahalagahan ng tinatawag na Pasko o yung Christmas. Kaya pag-aaralan po natin, mga minamahal, ay yung tinatawag na the three important promises of Christmas. Tatlong mahalagang bagay, mahalagang pangako ng Pasko. Sapagkat kung ating pong maunawaan, ay yung first Christmas na kung ating uunawaan yun na po yung tinatawag na ating pong pagkaligtas. Nang tayo po mga minamahal ay datnan na tinatawag na ipinanganak ay ating mahal na Panginoon Kristo, yan po yung tinatawag na atin na po yung kaligtasan. Pag-asa. Nagkaroon po tayo ng pag-asa. Dahil nung una, wala na po talaga tayong pag-asa na tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat malawak, malalim ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Amen? Kaya basahin po natin mga minamahal ang una nating talata. Mauna nating talata dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 27. Pakibasa po. Lucas Kapitulo 1, magmula 26 hanggang 27. Nang ikaan na buwan nga, sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth. 27. Sa isang dalagang mag-asawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose at ang angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. Praise the Lord. Diyos ang magpala po sa pagkabasa ng kanyang banal salita. Dito po mga minamahal, sino nakakilala kay Mary? Mother of Jesus. Sino nakakilala? Wala, hindi nyo kilala? Si Maria, hindi nyo po kilala? Ang mother ng ating dakilang tagapagligtas. Kaya dito, mga minamahal, na kung ating unawain, ay nagsugo ang Diyos. Nagsugo ang ating mahal na Panginoon Diyos
sa isang anghel na pumunta kay Maria at kay Jose. At doon mga minamahal ay ang gusto ng ating mahal na Panginoon ay magamit itong si Maria sa plano ng Diyos. Kaya ang unang mahalagang pangako ng ating mahal na Panginoon ay yung tinatawag na no matter who you are, God can use you. Katulad ni Mary, mga minamahal, na tinawag ng ating mahal na Panginoon upang gamitin sa plano niya. Yung tinatawag na pagliligtas. Siya yung magsisilang sa sanggol na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Isang pagpapala na gamitin si Mary ng ating mahal na Panginoon Diyos. Sino? Sino ba si Mary? Siya ba'y karapat-dapat? Karapat-dapat ba siya na gamitin ng Diyos na ilagay sa kanya sinapupunan ng Espiritu ng Diyos upang ang Diyos ay magkatawang tao para sa ating katubusan? Para bayaran lamang yung ating mga kasalanan, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Isang bagay na napakapalad ni Mary. Na sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng babae, sa dami ng dalaga, ng mga panahong yan, mga minamahal, bakit si Mary? Qualified kaya siya? Amen? Ano ang katangian ni Mary? Bakit siya napili ng Diyos na siya ang magsilang? Amen? Sa dami ng tao ng mga panahong yan. Kaya sa atin, mga minamahal, kahit anong kalagayan natin sa buhay, tinawag tayo ng Diyos, kaya tayo ay naririto. Amen? Gagamitin tayo ng ating mahal na Panginoon. Katulad ni Mary, ginamit ng ating mahal na Panginoon. Sino ba si Mary? Si Maria, mga minamahal, alam nyo sa mga Hudyo, yung nakatakda ng mag-asawa, umpisa ng age nila, yung taon nila, 12 years old, hanggang 16. Sa mga edad na yan, mga minamahal, sila ay pwede nang bilhin. Pwede na silang ipagkasundo sa lalaki upang sila ay mag-asawa. Alam niyo po, sa Saudi, na nanggaling po ako dyan, binibili po ang magiging asawa. At sa mga edad na yan, 12 hanggang 16, dyan po pumipili yung mga bumibili na gustong mag-asawa. Kaya napakapalad. Ano ba ang katangian ni Mary na ating maiisip, bakit siya ipinili ng mahal na Panginoon upang siya ang magsilang sa sanggol na magiging tagapagligtas? Mahirap lang ang buhay ni Mary, taga Nazaret. Ang Nazaret po ay lugar ng mga mahihirap na tao. Amen? Mga masasama, yung ibang tao dyan, masasamang tao. Pero bakit si Mary, mga minamahal, ay napili ng ating mahal na Panginoon? Ang katangian po ni Mary, siya, maliit lang, mga minamahal na babae, maliit lang po siya, mahirap, pero simple. At malapit sila sa Diyos. Yan ang katangian ng pamilya ni Mary. Pati si Joseph, ganun din sila. Simple lang ang buhay. Bilang isang dalaga, ay napakasimple ng buhay ni Mary. Kaya naman siya ay pinili ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi tumitingin ang Diyos sa yaman ng tao, sa kalagayan ng tao. Kahit sino ka, kahit anong kalagayan mo, katayuan mo sa buhay, kapag gusto ng Diyos na tawagin ka at gamitin ka ng Diyos, tatawagin at gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo ay naririto. Hindi lang naman yung mga tumatayo dito sa banal na pulpito ang ginagamit ng Diyos. Lahat po tayo na naririto ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Kahit tagapalakpak ka lang dyan, kahit ikaw lang yung nakaupo dyan, na nagsisikap ka na madama ang presensya ng mahal na Panginoon, sa tuwing pagdalo natin, mga minamahal, ginagamit tayo ng ating mahal na Panginoon. Lugod na lugod ng Diyos. Na tayo ay narito sa pagdalo, narito tayo, mga minamahal, na tayo ay gustong gamitin ng mahal na Panginoon.
Kaya kapag tayo narito, seryoso ka, nagpupuri ka, pumapalakpak ka, ang isip mo nasa mahal na Panginoon, ginagamit ka ng mahal na Panginoon. Kaya bilang mga awit, napakapalad po natin. Bilang ginagamit ng mahal na Panginoon, binigyan pa tayo ng iba't ibang talento, karunungan, para magamit ng Diyos. Amen. Yung ating pagbibigay, yan ginagamit tayo ng mahal na Panginoon. Kaya katulad ni Mary, mga minamahal, na ginamit ng Diyos, napakahalagang bagay. Kung tatanawin natin ang utang na loob, napakalaking bagay na utang na loob natin kay Mary, na tayo ngayon ay naririto, na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bagamat ang kaligtasan na ini-offer ng mahal na Panginoon, nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa lahat sana. Para sa lahat sa buong sanlibutan. Pero, hindi lahat ay lumalapit sa Diyos. Tayo lang yung pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya katulad ni Mary, mga minamahal, naging karapat-dapat para siya ang gamitin ng Diyos. Isang mahirap lang ang kanyang kalagayan. Paano natin malalaman na siya ay mahirap lang, mga minamahal? Ang sabi sa Lucas 2:23 hanggang 24, basahin po natin. Hallelujah. Lucas, ang kabanatay 2, ang talata 23 at 24. Sa talatang 23, ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay atawaging banal sa Panginoon. 24. At upang maghandog ng haing alinsunod sa sinasabi na kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo po sa mga Hudyo, ang nanganganak, kapag lalaki, ang anak nila, maghahandog ka. Mag-aalay ka ng kordero. O yung pinakamagagandang tupa. Yan ang handog ng mga may kaya, yung mga mayayaman ng mga Hudyo, ng mga panahong yan. Pero si Mary, nang may panganak ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang handog, mga minamahal, inakay ng kalapati. Amen? Doon mo makikita yung kahirapan ng buhay nila. Napakahirap ng buhay. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa Levitico, mga minamahal, na kung hindi nyo kaya, hindi sapat na kayo'y makapag-alay o makapaghandog ng tinatawag na kordero o tupa, magdala kayo ng inakay ng kalapati o 2 bato-bato. Ibon yun. Ibon po yung bato-bato. Amen? Sino nakakilala ng bato-bato ibon? Yung may pula dito sa dibdib yata yun di ba? Pero mataba yun. Pero yun mga minamahal, ibon lang. Inakay pa ng kalapati ang nakayanan ni Mary na ialay sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil mahirap lang ang kanilang buhay. Amen? Hanggang sa lumaki ang mahal na Panginoon, mahirap pa rin. Sabi nga, mga may nagtanong sa kanya na kanyang alagad, mahal na Panginoon, saan tayo pupunta? Saan ka man pumunta? Ako ay susunod. Naku, huwag ka na sumunod, sabi ang mahal na Panginoon. Dahil may bahay ang mga ibon, may bahay ang mga sura. Sa bukid, ako ay walang bahay. Walang mahiligan yung aking ulo. Ganon sila kahirap. Amen? Pero bakit pinagindapat ng mahal na Panginoon si Mary? Dahil nakita ng Diyos ang puso. Ang puso ni Mary, ni Jose, alam niya na talagang tapat. At panghahawakan ni Mary, mga minamahal, yung tinatawag na pananampalataya. Pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun yung tinatawag, mga minamahal, na kahit sino ka pa, kapag ginusto ng Diyos na tawagin ka, piliin ka, gagamitin ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, mang-aawit tayo, mang-aawit ka, choir tayo, tumatayo dito sa pulpito, parang minsan nangihina tayo, nanlulupay-pay, pero dapat katulad tayo ni Mary, na pinahalagahan ang pagkakatawag at pagkakapili at pagkakagamit sa Kanya. Amen? Kahit sino tayo.
Sino ba tayo sa harap ng mahal na Panginoon? Wala naman eh. Wala naman tayo pagmamalaki sa Diyos eh. Tulad na Mary, walang ipagmamalaki, mahirap lang ang buhay. Pero hindi siya nagmalaki. Hindi siya nagreklamo. Bagamat nagulumihanan siya. Talagang nandun yung yung pag-aalinlangan kung paano niya makakayanan. Yung sinabi ng anghel na siya ay magdadalang tao, napakahirap nun. Bakit? Wala po siyang asawa eh. Wala pa po siyang asawa. Kaya nga, yung pangalawang importante na pangako ng Pasko, mga minamahal, ay yung tinatawag na no matter what problem you face as a believer, ang sabi, the Lord is with you. Amen. Ano man ang kakaharapin ng mga Kristiyano na problema at pagsubok sa kanilang buhay, asahan nyo na ang Diyos ay kasama nyo. Amen? Yan yung pinanghawakan ni Mary. Basahin natin mga minamahal dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, 28 hanggang 31. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatang 28 hanggang 31. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumayo." Datapot siya'y totoong nagalumihanan sa sabing ito at inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos." 31, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Nagulumihanan si Maria, mga kapatid. Dahil nga doon sa sinabi ng anghel, mga minamahal, na siya ay magdadalang tao, siya ay nakatakda na para mag-asawa kay Joseph, hindi pa sila nakakapag-siping, kumbaga. Hindi pa, kahit mahawakan siguro yung kamay, hindi pa. Wala pa. Ngayon, ito yung tinatawag na nagulumihanan si Maria. Na siya ay magdadalang tao. Bakit? Naharap siya ngayon sa problema. Kaya, ang sabi ng anghel, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Sa iyo ang Diyos. Sa sinabi niya ng anghel, lumakas ang loob, nakumport si Maria. Imbis na siya ay magtanong, imbis na siya ay matakot, tumapang siya. Lumakas yung kanyang pananampalataya para harapin yung lahat ng problema. Bakit? Ano ba ang kinakaharap na problema ni Maria, mga minamahal? Kung siya ay magdalang tao, wala siyang asawa, anong sasabihin ng kapitbahay nila? Anong sasabihin ng mga kaibigan niya? Anong sasabihin ng mga classmate niya? Yung kanyang mga loved ones, anong sasabihin? Amen. Naging masama siyang babae sa paningin. Dahil bakit? Nagdalang tao siya na wala naman siyang asawa. Yun yung kanyang problema na iniisip niya. Kaya siya ay nagugulumihanan sa kanyang sarili. Amen. Paano kaya malalampasan ni Mary yan? Kung tanungin siya, mga minamahal ng pamilya ni Joseph, bakit siya ay nagdalang tao? Hindi pa naman sila nakakasal. Yan yung mga problema ni Mary. Tanungin siya ng kanyang magulang, bakit lumalaki yung kanyang tiyan, mga minamalaya? Wala na nga naman siyang asawa. Tatanungin siya, magagalit ang kanyang magulang. Sasabihin ng magulang, bakit nagdadalang tao ka? Sinong ama niyan? Siyempre, ano ang sasabihin ni Mary? Ang hirap kaya na ipaliliwanag ni Mary, mga minamahal, na wala po akong asawa. Bakit na nagdalang tao ka? Di ba? Ang hirap. Kumbaga, sa pagkakataong yan, kayo ang lumagay. Isipin nyo yung magiging kalagayan ni Maria sa pagkakataong ito. Sasabihin ba niya na sa espiritu po itong ipinagdadalang tao ko? Espiritu po ito. Sino basta-basta maniniwala? Di ba? Wala. Kaya mabigat, nagugulumihanan. Nagkakaroon ng problema si Maria.
Isang napakasakit pa nito, mga minamahal. Alam ni Maria ang hatol sa nangangalon niya. Yung ikaw ay magdalang tao, mga minamahal, na wala ka namang asawa, ibig sabihin yan, nangangalon niya ka. Papatayin ka sa bato. Dadalhin ka sa plaza, ilalagay ka doon, lahat ng dadaan na tao, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Yun yung kinatatakot ni Mary. Kaya ang dami niyang problema. Pero bakit nakayanan ni Mary yan? Lahat ng problema na yan, nakayanan niya. Dahil ang sabi, kung Kristiyano ka, mananampalataya ka, ang Diyos ay sa iyo. Yun yung pinanghawakan ni Mary. Kaya sa atin, mga minamahal, kahit anong dami, anong bigat ng problema na dumating sa ating buhay, huwag kang patalo. Isipin mo, kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Amen. Kung kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Kahit anong sabihin ng mga tao, kahit tusigin tayo, ang Diyos ang bahala na mag-ayos ng lahat ng problema mo. Amen? Sa daming problema ni Mary, mga minamahal. Kaya nga ang daming nagpapakamatay, ang daming nagpapakalunod, ang daming umiinom ng lason dahil sa problema. Amen? Kaya nga kapag Pasko, darating ang Pasko, mga minamahal, ang tao, aburido. Tumataas ang rating ng kriminalidad. Bakit? Dahil ang gusto ng tao magkapera. Amen? Bakit gusto ng tao na magkapera kapag Pasko? Dahil sa regalo. Gusto niya makapagregalo at gusto rin niyang makapaghanda ng masasarap na handa. Ganyan nakapokus ang tao ngayon. Kaya sa buhay, mga minamahal, ang isang mananampalataya, tayo ay naririto, kung matutulad lang natin si Mary, walang kaproblema. Di ba? Amen? Dumating man ang maraming pagsubok, karamdaman man yan, kawalan man yan, kahirapan man yan, pagsubok lang yan. Kung si Mary, ang dami mga minamahal na problemang kinaharap, na pagtagumpayan niya. Bakit? Dahil pinanghawakan niya na ang Diyos ay nasa kanya. Amen. Kaya kapag ganun yung mindset natin, magiging matibay, matatag ka na believer ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi, ginagamit ka ng mahal na Panginoon kahit anong kalagayan mo sa buhay. Mahirap ka lang. Amen. Wala kang ari-arian, wala kang kotse, wala kang bahay, okay lang. Basta pag gusto ng Diyos na gamitin ka ng Diyos, gagamitin at gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Ako, parang wala naman sa isip ko yung mga ganitong bagay. Amen? Magbasa nga lang ng Biblia, napakahirap pa para sa akin noong araw. Pero, wala hindi tayo makakatanggi. Ikaw, mangawit ka. Pasalamat. Salamat. Dapat salamat. Nakagamit tayo, tumayo dyan. Hindi man maganda yung ating buses, huwag mo isipin yan. Ang Diyos ang naglagay sa iyo, ang Diyos ang tumawag sa iyo. Huwag kang mag-isip na mahina ka lang. Isipin mo, malakas ka lagi dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi, no matter what problem you face as a believer, the Lord is with you. Sabi nung anghel, magalak ka. Maria, huwag kang matakot. Ang Diyos ay sa iyo. Bakit? Alam kasi ng Diyos na maraming kakaharapin talaga si Maria sa kanyang buhay. Amen? Sino may gawa nun? Bakit nagka-problema si Mary? Ang mahal na Panginoon. Dahil inilagay niya sa tiyan ni Mary ang kanyang espiritu. Bakit? Dahil sa plano ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Kaya napakahalaga ng papel na ginampanan ni Mary. Ganon din si Joseph. Sinubok din mga minamahal yung pananampalataya ni Joseph. Bagamat ang gusto niya, ang inisip na niya, hiwalayan. Hindi pa nga nagsasama, hiwalay na agad ang isip ni Joseph. Amen? Bakit? Ay dahil nga nalaman niya na magdadalang tao si Mary.
Pero sabi ng anghel, sino nag-comfort? Ang Diyos pa rin. Yung anghel, Joseph. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Amen? Dahil ang Diyos ang may kagustuhan na si Mary ay magdalang tao. Amen? Tinanggap ni Joseph. Ganun dapat tayo. Kung may problema ang isa, dapat damayan mo yung isa. Sa sambahayan, mga minamahal, pag may problema yung nanay, ikaw na anak, ikaw na asawa, damayan yung problema. Madaling masolve ang lahat ng problema. Pagtulong-tulong. Amen? Imbis na layuan mo yung may problema, iwasan mo yung may problema, wag mong iwasan. Harapin mo yung problema, ayusin nyo yung mga problema. Amen? Nakukuha nyo po? Baka tulog na kayo. Amen? Yan yung pangalawa, mga minamahal. Ngayon, yung pangatlo, na importanteng pangako ng Christmas, ang sabi diyan, no matter what He promises, the Lord can do it. Anong ibig sabihin? Gaano man karami daw ang pangako ng Diyos sa tao, asahan mo at manampalataya ka, magagawa ito ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Kapag andito tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, walang pag-aalinlangan. Huwag tayo mag-aalinlangan. Sapagkat ang lahat na sinabi ng mahal na Panginoon, gagawin at tutuparin yan ng ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi, mga minamahal, sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 34 hanggang 38. Basahin po natin. Dito po sa Lucas, Kapitulo 1 at talata ay 34 hanggang 38. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog sapagkat walang salitang mula sa Diyos na may kapangyarihan. 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa pagkakataong ito, nagtatanong si Maria, paano ba lahat mangyayari ang sinabi ng Panginoon na siya ay magdadalang tao, nasa sa Kanya ang Diyos? Paano kaya mangyayari yan? Na doon mga minamal na siya ay nagkakaroon ng katanungan. Kaya nga ang sabi, no matter what He promises, the Lord can do it. Amen. Magagawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang pangako. Kaya nga ang sabi, sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Ibig sabihin, wala siyang asawa. Wala siyang asawa. Paano mangyayari na sinabi ng anghel na ako'y magdadalang tao? Paano? Paano mangyayari? Andun yung kanyang pagtatanong. Kaya kinumplito ng mahal na Panginoon ang sabi, sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang bagay, banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ipinaliwanag ng anghel kay Maria na ang sabi, mga minamal, na lililimang ka ng Espiritu ng Diyos. Nagtatanong si Mary, wala siyang asawa. Sinagot ng anghel, Espiritu ng Diyos ang papasok sa iyong sinapupunan. Amen? Kaya napakaliwanag, sabi mga minamal, na ang kanyang ipagdadalang tao ay may kapangyarihan. Ibig sabihin, kung makukuha natin dito,
Hindi basta tao yung kanyang ipanganganak. Ang sabi nga, isang banal, kataas-taasan, makapangyarihan, walang iba yan, kundi ang ating dakilang tagapagligtas. Amen. At ang sabi, narito si Elizabeth, yung kanyang pinsan na Elizabeth, mga minamahal, at narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Baog, may edad na, matanda na. Kaya yun yung sinabi ng anghel, mga minamahal, tingnan mo yung pinsan mo. Hindi ka pa rin ba maniniwala? Yung pinsan mo, 6 na buwan na nagdadalang tao yan. Pero baog yan. Sinong may gawa niyan? Ang Diyos, ang mahal na Panginoon. Kaya lubos na naunawaan ni Mary, mga minamahal, ang layunin at plano ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya kapag sinabi ng Diyos, ang daming pangako ng mahal na Panginoon, lahat yan magaganap, sumampalataya ka lang, maniwala ka lang, lahat gagawin yan ng ating mahal na Panginoon. Matutupad yan. Kaya nga ang sabi ni Mary, sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. Ibinigay niya yung kanyang buong sarili. Nawala yung pagtatanong, nawala yung pag-aalinlangan, nawala lahat yung takot at problema, lahat inalis ni Mary. Bakit? Dahil ibinigay na niya ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon. Sabi ni Mary, andito ako na iyong alipin, Panginoon. Mangyari ang lahat ng iyong sinalita. Kaya nga, pinanghawakan ni Mary. Lahat ng pinanghawakan ni Mary galing sa Diyos. Amen? Yung lahat ng sinabi ng anghel, sinunod ni Mary. Kaya nga pinagpala sa lahat ng mga babae, ang sabi nga ng Biblia, pinagpalang lubos si Maria. Pero walang nakamtan na ligaya si Mary. Ipinanganak ang mahal na Panginoon, ilang taon lang, ibiniti naman sa krus. Sinaksak, pinalo, dinuraan, pinatay. Ang hirap kaya nun sa isang ina, di ba? Makikita mo yung iyong anak nakabitin sa krus. Kaya kung tutuusin, napakahirap ng ginampanan ni Mary. Tapos ang Katoliko, tatawagin pa nila mga minamahal, Aba, Ginoong Maria. Amen? Ginawa pa si Mary na Ginoo. Amen. Kaya yan, mga minamahal, sana meron tayong nakuhang aral. Faith, yung pananampalataya ni Mary, yung pag-ibig ni Mary, at yung pag-asa, hindi nawala kay Mary. Bagkos, ibinigay niya yung kanyang buhay, walang atrasan. Sabi ni Mary, gamitin mo ako sa lahat ng iyong kagustuhan, sa lahat ng iyong plano, andito ako. Alipin mo, gamitin mo ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Wala nang alinlangan na tayo ay hindi pababayaan ating mahal na Panginoon. Paggamit tayo sa ating mahal na Panginoon. Pinili, tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin ipagkahit ang ating sarili. Na kung saan na hindi pinagkahit ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya sa atin, mga minamahal. Yung napakahalaga sa kanya, ibinigay sa atin.
Ang Diyos na ang bumaba dito sa lupa para ibigay niya ang ating mga kaligtasan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa nagkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Manginmahal sa umaga ito, sa lahat po ng mga pinagpala na ating manginman mga kapatiran, maging po manginmahal na kapiling po natin sa buong magdamag na ito, sa ating pagpupuri sa ating mga Panginoon, mga kapatid. Ganoon din po sa ating po mga webcast viewers, sa ating manginman mga kapatiran. God bless so much po. Ganoon din sa banal na salita ng Diyos na ating po napakinggan sa umaga ito. Manginmahal, sabi nga po ng ating minamahal at ginagalang naman ng pastor, ang Open Air Prayer ay katumbas po ito ng 3 araw na pag-aayuno, yung kapangyarihan na ipinagkakaloob sa mga anak ng Diyos. Kaya, mga minamahal, lalong tatatag at lalakas ang ating pananampalataya. Ang bawat taon at ang bawat buwan, ang bawat araw na dumarating, manginmahal, na may dalangin natin, patuloy tayong panghawakan ang ating mahal na Panginoon. Ano ba mga trials,
anumang mga dumating sa buhay ng bawat mananampalataya. Maging matatag at malakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong mahal na Panginoon. Kaya ngayon, tayo po'y mananalangin, sama-sama po tayo. Mga minmahal, sa unat dalangin po lagi yan, mga minmahal, na iniwan ang prayer ng ating pong minamahal at ginagalang na mga pastor, mga minmahal, evangelist, Waldi Estrada Almeida, and beloved children, maging sa mga kasama kong mga preacher. Tayo po'y manalangin sa umaga ito. Hallelujah. O dakilat mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat, manapay niyo sa umaga ito, ay patuloy na kami po'y dumudulog po sa sentro ng biyaya, kahabagan mo po kami, patawarin mo kami, manapay niyo misanan pa sa pagkakataong ito, marapatin mo po, manapay niyo ang aming mga panalangin, manapay noon, anuman po ang mataglay na makaramdaman ang aming mga makapatiran, maging kapiling namin sa buong magdamag na ito, maging mga webcast viewers, naming mga kapatiran, mga baguhan, manapayno, abutin mo po sila, manapayno sa umaga ito, alsin mo po ang doubt, alsin mo po ang mga pag-alinlangan, mga problema, manapayno, mga hadlang sa paglilingkod sa iyo, manapaynoon, palitan mo po ng kagalakan, katibayan, kalakasan ng panampalataya, ang aming mga kapatiran ito sa iyong pangalan. We pray in the name of Jesus' name. Amen and amen. Mga mahal, bilang po kontak, yung kaliwang kamay, ipatong niyo po sa parte ng inyong karamdaman, mga mahal, at yung pong kanang kamay sa ulo, bilang pag-cast out ng ating mga doubt, pag-alinlangan, lagi natin isipin na dyan ang mga minamahal, lagi yung prayer ng ating man of God. In the name of dear Jesus, di mo nyo karamdaman sa aming makapatiran, maging webcast viewers, makaramdaman mga leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Problem be solved, cast out in the name of Jesus. Financial problem, cast out in the name of Jesus. Spiritual problem, cast out in Jesus. Makaramdaman panghihina ng mga physical na katawan, cast out in the name of Jesus. Sakit sa puso, high blood, lahat ng uring karamdaman, diabetes, cast out in the name of Jesus. Asthma, cast out in the name of Jesus. Pagka-paralyzed, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, tayo pong lahat sa umaga ito ay magpasalamat po sa ating pong mahal na Panginoon. Ang ating pong mga panalangin ay nakarating at pinakinggan po ng ating Diyos. Mga mahal, sa umaga ito, 3 times niya, tayo po ay magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal, sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jump. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minmahal, God bless you so much mo sa ating pong